Pwede ba iwanan niyo muna kami? Please lang. Walang ibang papasukin dito kundi kaming dalawa lang, Doktor. Pwede po ba? Opo, senyora. Salamat. Sige na, sige na. Mara, bigay mo sa akin yan. Okay na? Mama, parang awa niyo na. Huwag niyo pong ipapalaglag tong anak ko. Sinabi ko naman sa iyo hindi siya pwedeng mabuhay. Paano si Roman? Sigurado malalaman niya na hindi naman siya totoo na ama niyang dinadala mo. Kung gusto niyo po, ipaampun na lang natin siya. Hindi ko po siya kikilalaning tunay na anak. Kakalimutan ko na siya. Bigyan lang natin siya ng pagkakataong mabuhay. Bigyan na natin siya pagkakataong ipanganak ko, Mama. Pagkatapos nun, sige, gagawin ko lahat ng gusto niyo. Wala kayong ibang maririnig sa akin. Huwag niyo lang siyang ipalaglag. Parang awa niyo na po, Mama. Pero paano nga si Roman? Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa pagdadalang tao mo. Akin na yan. Mara. Akin na. Mabuti naman at nakauwi na kayo mula sa ospital. Maayos mo ba ang pakiramdam mo, Mara? Kaya nga pala, Mama. Nakausap ko si Atty. Serafin. Nakalabas na daw yung truck natin. Talaga? Mabuti naman kung gano'n. Dapat pala tawagan ko si Go para makapagpasalamat naman. Sigurado maayos ang pakiramdam mo, Mara? Alos hindi mo na ginagaling pagkain mo. Medyo masama lang yung tiyan ko. Ay, oo nga pala, Roman. Naisip ko na paaralin si Mara ng Farm and Ranch Management course sa Australia. Bigla-bigla naman yata ang desisyon niyo, Mama. Actually, matagal ko nang pinag-isipan to Gusto ko kasi na matuto si Mara ng tamang pamamahala sa rancho. Alam mo naman, di ako bumabata. At gusto ko naman sana sa'yo na mas makapag-concentrate ka sa iba nating mga negosyo dito. Magandang idea yan, Mas makakalawag sa akin kung makakatulong si Mara sa pamamahala ng rancho. Meron din pala silang mga certificate courses na less than a year. Tagal din na panahon yun, Mama. Paano si Louie? Oh, huwag kang mag-alala. Kami nang bahala. Kayang-kaya namin alagaan si Louie. Ano mo ang gusto mo, Mara? Kung yung desisyon mo, pumapayag ako, Mama. Saan yung dinala ang bangkay ni Emilio? Pinatay niyo siya. At kahit kailan, kahit anong gawin ko, hindi ko na siya maibabalik ulit. Gusto ko lang makapagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Huwag niyo naman sanang ipagkait sa akin to. Ayan.
lang siya inilibing ng maayos. Emilio, patawarin mo ako. Nang dahil sa akin nangyari sa'yo to. Bakit ganun? Kung kailan magiging maayos na ang lahat. Kung kailan lalayo na tayo. Ang anak natin. Emilio, ang anak natin na lang ang natitirang alaala ko sa'yo. Pero pangako ko sa'yo. Pangako ko sa'yo, ilalayo ko siya sa lahat. Poprotektahan ko siya. Iingatan ko siya. Ilalayo ko siya sa kapahamakan ni Emilio. Kaya kailangan ko munang lumayo. Mara, pagkapanganak mo, dapat wala na yung bata na yan. Naiintindihan mo? Pinagbigyan na kita, binuhay ko yung bata na yan. At umaasa ako na tutupad ka rin sa usapan natin. Mara, halika, dali. Kakataon na natin to. Ngayon na. Ano, bakit? Anong nangyayari? Sandali lang, Iya. Sige, iri mo! Ito na, Mara. Ay, ako naririnig. Patay ang bata. Hindi ko tayo ang anak ko, Tay. May sorpresa ako hinahanda para kay Lailani. Sa wakas, magtatapat na rin ang aking apo, ha? Hindi po, Lo. Tinutulungan ko lang si Louie. Eh, ikaw, kailan mo sasabihin sa kanya nararamdaman? Hindi ko alam kung manhid ka pa talaga o tanga ka lang. Kaya ako nagkakaganito dahil mahal kita. Hanggang ngayon